Oh, paalaala lang sa lahat ng ating mga kabayan Pilipino sa buong mundo na nagsusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Naka 10 days na nitong mga nakarang araw, magbabalik po sa Lunes ng alas 10 ng umaga. Tatlong araw yan, sunod-sunod na naman, 3 times a week, Monday, Tuesday, Wednesday. At dito po ang pag-uusapan this coming week, sa Monday na nga umpisa, ay tungkol nga po sa mga dokumento sa confidential fund. Ihaharap na ng mga taga-usig, prosecution, ang Commission on Audit Official para ho dyan malaman kung ano ba talaga ang pinaggamitan ng pera, lalo na yung 612.5 million confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at kauna-unahang nagkaroon ng confidential fund ang Department of Education ng panahon yon. 112.5 million sa Department of Education, 500 million cash, apat na beses na 125 million na withdraw sa bangko sa Shaw Boulevard kung saan doon malapit lang ang opisina ng Office of the Vice President. Okay? Mahalaga po ito'y matuntun, malaman kung saan napunta dahil ito ay pera ng mamamayang Pilipino. Hindi ito sariling pera ng mga dating opisyal ng DepEd at kasalukuyang opisyal kasama ang Vice President. Ito ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya po napakahalaga nitong mga susunod na mga impeachment trial dahil ang pag-uusapan dyan ay yun hong statement of asset and liabilities, tapos yung mga ebidensya kung saan napunta ang pera. Susunod pa yan yung Article 2 kung saan nakalagay dyan yung issue ng ano sa ill-gotten wealth, unexplained wealth, umano. Dyan makikita sa bank record at BIR ano at magkano ang binayarang buwis, magtutugma ba ang laman ng statement of asset and liabilities niyang Vice President at yung kanyang binayarang buwis. Pag hindi nagtugma yun, may problema na. Pagka na-justify pa na talagang merong bilyon-bilyon umanong transaction sa bangko, may problema na dahil saan galing ang pera. Hindi naman pwedeng magnegosyo ng kung ano-ano ang Vice President dahil conflict of interest yan. Bawal magnegosyo ang mga nasa gobyerno, empleyado man, or lalo ng government official dahil may conflict of interest. Kaya ho, mas matindi itong Article 1 and 2 sa issue ng graft and corruption umano. Hindi biro yan. Dito kailangang malabas at ilalabas. Sabi ni Congressman Choa, isa sa mga prosecutors, na naunang nagpresenta ng dalawang testigo na parehong dating bank manager, land bank branch manager ng Shaw Boulevard, Mandaluyong at sa Ultra Pasig kung saan nandun ang Department of Education last week. Unusual ang nadinig sa dalawang testigo. Talagang kakaiba. Nakakapagduda nga na bakit mayroong ganong kalaking perang winidraw. Hindi naman ho alam ng bangko yung kung saan gagamitin. Ang na-justify ng bangko, legal ang pagka-withdraw, legal ang proseso, pero wala na silang alam kung saan napunta ang pera. Dahil sa oras na maikas ang cheque at maibigay dun sa nagpakilalang siyang may-ari ng cheque o siyang ang inutusan o mula sa Office of the Vice President, wala nang pakialam ang bangko ron, basta naikas yung cheque. Kaya walang problema dun sa transaksyon at pagkakas ng pera. Yung kung saan dinala, yun ang mahalagang matuntun. Kasi pera ng bayan yun. Bakit ganun kalaki siya? Parang quarterly nagwi-withdraw sila ng ganyang kalalaking pera. Bakit? At saan? Para saan? Yan ang laman ng Article 1
confidential at intelligence fund. Ayon kay Congressman Choa, mas marami pa silang ilalabas. Pero ayaw nilang pangunahan ang mga senador judges kung ano ang mga magiging pasya. Ang mahalaga sila'y nakapokus ang buong mga taga-usig, public and private prosecutors maglabas ng ebidensya para sa kaalaman ng taong bayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo at sa mga senador judges. Dalawa po ang pinaglilingkuran ng mga taga-usig, mamamayan at mga judges. Dahil ang mga judges ang magde-decide kung guilty or not guilty after trial. Pero kumpiyansa ang mga prosecutors na ilalatag nila dahan-dahan at titindi pa ang mga ebidensya sa susunod na mga araw. Kaya kung pagod man kayo, kulang sa oras, alam ko naiintindihan ko rin yung mga nasa sa ibang bansa, di ba yung oras at panahon, abang magtyaga tayo. Pera ng bayan ang pinag-usapan dito at pansamantalang kapangyarihan na ating ipinagkakaloob sa mga impeachable official. Hindi hubiro ito. Vice President ang siyang nakasalang sa issue ng korupsyon at betrayal of public trust. So, tingnan natin sa mga susunod na araw din kung paano ididepensa ng defense team ni Sara Duterte itong mga BIR at bank record na ilalabas na yan sa susunod na mga araw dahil nasa impeachment court na ang mga record. Actually, hindi pa kompleto. Meron pang ibang bangko na humingi ng extension ng panahon bago nila maisumite. Malamang nagipit sila sa oras. Hindi ko lang kung pagbibigyan. Kasi maraming bangko yan. Bangko sa Metro Manila at bangko sa Davao ang sinupuena na ilabas ang lahat ng record. Yung record sa BIR na ilabas na. Nandiyan kontrolado na po ng impeachment trial, impeachment court. Yung ibang mga bangko, nandun na rin. Yung iba pa ay hindi pa ho tapos. Ewan ko kung bibigyan ng extension niya. Pero dapat bigyan ng extension kung hindi pa nailalabas ang lahat. Kasi yung bangkong controversial dyan sa may Ortigas Center, na di umano yan ang unang-unang bangkong pinaglalagyan ng mga pinaniwalaan bilyon-bilyon o pera, ay hindi pa ho nagsusumite. Abangan natin. Lalo na sa pagharap ng mga testigo magpapatunay dyan po sa dalawang article na napakatindi. Confidential fund at unexplained wealth. Ayan, abangan natin. Please like, share, subscribe, and follow. Issue lang po. Wala namang personalan. Di ba? Trabaho lang. For information lang. Sa mga Pilipinong may-ari ng pera at nagbigay ng pansamantalang kapangyarihan sa Office of the Vice President at Vice President mismo.